Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga salitang helicopter parents. Helicopter parents. Ang ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin nito na yung mga magulang, ang kanilang service ay helicopter. O di kaya ay mahilig magbiyahe kasama ang buong pamilya sa pamamagitan ng helicopter. Hindi po. Ang helicopter, ano ang kanyang kayang magawa na hindi nagagawa ng eroplano? Kaya niyang manatili sa isang lugar kahit siya ay lumilipad. Ang helicopter parent, ito yung mga magulang na laging nasa likod o laging sinusundan ang kanilang mga anak at handang tulungan, handang gabayan, o di kaya ay kung kinakailangan, protektahan ang kanilang mga anak. Ito yung mga magulang na hindi pinababayaan ang kanilang mga anak. Kahit yung simpleng gawain, hindi nila ipagagawa sa kanilang mga anak. Sila ang gagawa. Yung gawain sa school na mahirap, imbis na anak ang gagawa ng kanyang assignment, sila ang gagawa. Sa isang banda, maganda siya, di ba? Maganda dahil ipinapakita nito ang totoong pagmamahal ng isang magulang. Paano ba magmahal ang isang magulang? Hindi ba gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak? Ang iba pa nga, handang ialay ang kanilang sariling buhay. Ang isang magulang, gagawin niya ang lahat, maprotektahan lamang sila. Ayaw nila silang masaktan, ayaw matisod, ayaw dumanas ng hirap. Dahil para sa kanila, anak ko ito, dugo at laman ko ito. Handang protektahan ang kanilang mga anak. Marahil, ganito rin siguro ang feeling ni Simon Pedro sa Ebanghelyong binasa. Kung ating matatandaan, last Sunday, tungkol sa ano ang Ebanghelyo. Kung tayo po ay nakapagsimba last Sunday, ang Ebanghelyo ay tungkol kay Jesus, tinanong niya ang kaniyang mga alagad. Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin? Ang sagot ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatalaga ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Kaya, feeling ni Pedro, siya ang ginawang tagapangalaga ng susi ng kaharian. At kasama sa kanyang responsibilidad, iniisip niya, aalagaan ko rin, protektahan ko rin ang aking Panginoon, ang Mesiyas. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, kwinento ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao kailangang dumanas na matinding hirap at pagpapakasakit at mamatay sa krus. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay mamubuhay na magmuli. Ano ang ginawa ni Pedro? Hinatak niya si Jesus sa isang tabi at sinabi niya, Panginoon, huwag sanang itulot ng Diyos na mangyari sa iyo ang ganyan. Hindi pwedeng mangyari sa iyo. Si San Pedro, siya ang unang Santo Papa. At ang kanyang unang ginawa, isang helicopter pope. Inisip niya, kailangan kong protektahan si Jesus. Hindi pwede na may mangyaring masama kay Jesus. Hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng pagiging hari ni Jesus dito sa lupa. Iniisip niya na ang kaharian ni Jesus na ibinigay sa kanya, kailangang lahat masaya, walang paghihirap. Ang kaharian na sinasabi ni Jesus, para kay Pedro, isang kaharian na puro lamang kaligayahan. Walang karanasan ng paghihirap. Pero iba ang ibig sabihin ni Jesus. Para kay Jesus, ang kaniyang kaharian ay isang kaharian na hindi naaayon sa pananaw ng tao, kundi naaayon sa pananaw ng Diyos. At ang kaharian na sinasabi ni Jesus,
puno ng paghihirap at pagpapakasakit, puno ng maraming hamon sa buhay, puno ng kamatayan, puno ng paglimot sa sarili at pagpasan ng sariling krus. Para kay Jesus, binago niya ang kahulugan ng krus. Para kay Pedro, ang krus, simbolo ng kamatayan, simbolo ng kahihiyan. Hindi pwede na dumanas ka doon, Panginoon. Pero para kay Jesus, ang krus, mula sa pagiging simbolo ng kamatayan at kahihiyan, naging sagisag ito ng buhay, buhay na walang hanggan. Para kay Pedro, ang pagdanas ng hirap at pagpapakasakit ay walang kahulugan sa kaharian na kanyang iniisip. Para kay Jesus, ang kanyang kaharian, ang kanyang itinuturong kaharian ay magbibigay ng kahulugan sa paghihirap, pagpapakasakit at mga hamon na tinatanggap ng tao. Kahit ang isang magulang, puno man tayo ng pagmamahal sa ating mga anak, ayaw man natin silang dumanas ng paghihirap at sakit sa buhay, pero ang buong katotohanan po, ang buhay hindi madali. Ang buhay, puno ng maraming paghihirap at pagpapakasakit. Ang buhay ng tao dito sa mundo, maraming beses tayong namamatay. Maraming beses nating kinakalimutan ang ating sarili. Kaya nga kung maliliit pa lang sila, at ang tinuturo natin sa kanila, napakadali lang ng buhay, kapag sila ay lumaki na, iisipin nila, hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya ito dahil hindi ako nasanay ng ganito. Kaya nga siguro, tayong mga magulang, kapag ang ginagawa natin ay ang overprotection sa ating mga anak, na kahit yung mga maliliit na mga paghihirap at pagpapasakit ay ayaw natin nilang maranasan, tinatanggalan natin sila ng oportunidad na matuto tungkol sa kahulugan ng buhay ng pagpapakasakit. Kinukuha natin sa kanila ang oportunidad na matuto sa mga hamon na kanilang haharapin sa buhay. Kapag hindi alam ng ating mga anak, ano ang ibig sabihin ng nahihirapan sa school? Kung kinukuha natin sa ating mga anak ang pagkakataon na mahirapan sila sa mga gawain sa bahay, tinatanggalan natin sila ng pagkakataon na matuto tungkol sa buhay. At sana po, ito ang Ebanghelyo ngayon ay maging dahilan para sa atin na pagnilayan. Hindi lamang ang paraan ng ating pagpapalaki sa kanila, kundi ang paraan kung papaano din tayo humaharap ng mga hamon sa buhay. Dalawang bagay po ang ibinibigay sa atin na pagninilay. Ang una, ano-ano sa ating mga karanasan? Karanasan ng kamatayan, karanasan ng pagpapakasakit at paghihirap, karanasan ng mga matitinding problema at hamon sa buhay ang ayaw nating harapin. Sa punto ng buhay mo ngayon, ano yung mga hamon at sakripisyo na ayaw mong harapin? Dahil siguro, ang iba sa atin, iniisip nila, ang paghihirap na ito, hindi dahil sa akin, biktima lang ako. Kung hindi naghiwalay ang mga magulang ko, sana hindi ako naghihirap ng ganito. Ang ibang mga tao, iniisip nila, kung hindi sana sila inggit lang sa akin, hindi sana ako dadanas ng paghihirap na ito.
Kung hindi gusto nila akong maipit lamang sa pagkakataong ito, sana wala ang ganito. Kaya ayokong pagdaanan ang paghihirap na yan. Ayaw kong harapin ang paghihirap na yan. May ibang mga tao pa nga na ang kanilang sinisisi sa kanilang kahirapan, ang gobyerno. Dahil ito sa gobyerno, kaya nahihirapan kami sa buhay. Ano yung mga kahirapan na ito ang ayaw mong tanggapin? At ano ang dahilan bakit ayaw nating harapin? Yun po ang una. Ang pangalawa, ano naman sa ating mga karanasan? Karanasan sa nakaraan, mga hamon sa buhay na ating nalampasan, mga pagkakataon ng kamatayan at sakripisyo na nakuha nating itaguyod sa likod ng mahirap, na paraan. Ano po ang ating natutunan doon? Ano ang ating natutunan doon? Mahalaga po kasi na meron tayong matutunan. Dahil kung ang isang hamon sa buhay, pinagdaanan natin pero wala kang natutunan, wala itong kahulugan at wala itong halaga sa atin. Pero kung ang isang hamon, ang isang paghihirap sa ating buhay, meron tayong natutunan, meron tayong nakuhang leksyon, naging malakas tayo, hindi lamang sa ating paninindigan, kundi maging sa ating pagkatao at sa ating pananampalataya, masasabi natin, dahil sa karanasang ito ng paglimot sa sarili at sakripisyo, eto ako ngayon. Dahil sa karanasang ito, naging matibay ang aking pananampalataya sa Diyos.